Bakit walang blue LED noon? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tanong na matagal ding nagpabunot ng buhok sa mga scientist. Bakit nga ba halos imposibleng makagawa ng blue LED noon? Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Nico Nix. Salamat sa suggestion mo. Bago tayo dumiretso sa drama ng blue LED, alamin muna natin kung ano ba ang LED. Ang ibig sabihin ng LED ay Light Emitting Diode. Isa itong maliit na electronic component na nagbibigay ng liwanag kapag dinadaluyan ng kuryente. Hindi ito gumagamit ng filament tulad ng incandescent bulb. Sa halip, gumagamit ito ng semiconductor. Isipin mo ang semiconductor bilang isang traffic enforcer ng mga elektron. Kapag tama ang kondisyon, pinapadaan niya ang mga elektron. Habang dumadaan ang mga ito, naglalabas sila ng enerhiya sa anyo ng liwanag. Pero hindi lahat ng semiconductor ay pare-pareho. Ang klase ng materyales ang nagdidikta kung anong kulay ang ilalabas nito. Noong 1962, matagumpay nang nagawa ang red LED. Hindi nagtagal, sumunod ang green. Sabi siguro ng mga scientist noon, ayos, isang kulay na lang. Pero doon nagsimula ang problema. Para makagawa ng blue light, kailangan ng semiconductor na may mas mataas na energy gap o band gap. Ang mga materyales na ginagamit noon ay hindi sapat para makagawa ng asul na ilaw. Parang gusto mong tumalon sa ikatlong palapag gamit ang monoblock chair. Kahit gaano ka-determined, kulang ang kagamitan. May isang materyales na alam ng mga scientist na pwedeng gumawa ng blue light. Ang pangalan nito ay gallium nitride o GaN. Simple lang pakinggan, pero sobrang hirap itong gamitin. Parang tinapay na ayaw maluto ng pantay. Mahirap itong palakihin bilang mataas na kalidad na kristal. Kapag maraming depekto ang kristal, mahina o halos walang ilaw na nalilikha. Maraming laboratorio ang sumubok. Marami ring sumuko. Iniisip ng ilan na baka imposible talaga ang blue LED. Pero may 3 scientists na nagsabing, challenge accepted. Sila ay sina Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, at Shuji Nakamura. Habang ang ibang laboratorio ay lumilipat na sa ibang proyekto, sila ay paulit-ulit na nag-eeksperimento. Libo-libong pagsubok, paulit-ulit na pagkabigo, parang nagluluto ng perfect fried chicken. Hindi porket sunog ang unang 5 batch, titigil ka na. Unti-unti nilang napaganda ang kalidad ng gallium nitride hanggang sa gumana ito bilang mahusay na semiconductor para sa blue LED. At doon nagsimulang magbago ang mundo. Baka sabihin mo, Professor, ilaw lang naman yan. Ay class, hindi lang ilaw. Kapag mayroon ka ng red, green at blue, kaya mo nang gumawa ng full color display. Ang cellphone mo, laptop, TV billboard, gaming monitor. Lahat ng ito ay gumagamit ng kombinasyon ng RGB. Kung walang blue LED, wala ring modernong LED screen na kilala natin ngayon. Parang basketball team na kompleto ang players pero walang point guard. May laro pero magulo. May isa pang mas malaking epekto. Paano ka gagawa ng puting LED? Simple lang pala. Pinagsama ang blue LED at isang espesyal na phosphor coating. Kapag tumama ang blue light sa phosphor,
nagiging maliwanag na puting ilaw ito. Ito ang dahilan kung bakit napakaliwanag ngunit napakatipid ng mga LED bulb ngayon. Mas matagal ang buhay, mas kaunting konsumo sa kuryente, mas kaunting init, mas kaunting gastos. Kaya kapag nakita mong maliit ang electric bill mo kumpara noong panahon ng incandescent bulb, pasalamatan mo rin ang Blue LED. Hindi biro ang kanilang nagawa. Noong 2014, ginawaran sina Akasaki Amano at Nakamura ng Nobel Prize in Physics. Hindi dahil maganda ang paborito nilang kulay, kundi dahil ang kanilang imbensyon ay nakatulong sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Mula sa ilaw sa bahay, hanggang sa operating room ng ospital, hanggang sa flashlight, hanggang sa street lights, lahat ay nakinabang. Minsan talaga, ang pinakamalaking imbensyon ay nagsisimula sa isang problemang ayaw sukuan. Sa madaling salita, class, hindi dahil walang gustong gumawa ng Blue LED noon. Ang tunay na dahilan ay napakahirap gumawa ng tamang semiconductor na kayang maglabas ng asul na liwanag. Ang materyales na kailangan, ang gallium nitride, ay napakahirap kontrolin at pagandahin, kaya maraming scientists ang sumuko. Ngunit dahil sa tiyaga ni Isamu Akasaki, Hiroshi Amano at Shuji Nakamura, nabuo rin ang unang praktikal na Blue LED. Dahil dito, naging posible ang full-color LED displays, energy efficient na puting LED lights, at marami pang modernong teknolohiyang ginagamit natin ngayon. Kaya sa susunod na makita mo ang asul na ilaw sa cellphone, TV o LED bulb mo, tandaan mo, hindi lang ito basta kulay. Isa itong simbolo ng tiyaga, sipag, at siyensyang nagbigay liwanag sa buong mundo. Hanggang sa susunod na episode, ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong matutunang kwento sa likod ng mga bagay na akala natin ay ordinaryo lang. Kita-kits, class!